January 22, 2006, marahil yung 16 to 17% ng mga idol natin na nanonood hindi pa pinapanganak o mga baby pa lang talaga. Ako personally, mga 5 years old pa lang ako sa mga oras na ito. Pero sa petsa nga po na ito, nangyari ang isa sa mga greatest scoring games na isang player of all time. Ito nga po ang 81-point game ni Kobe kontra sa Toronto Raptors. At yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Ang coach ng Lakers sa mga oras na ito ay si Phil Jackson. So matik, may mga setup pa dapat ang Lakers. Apat pa nga lang sila dito pero team nga po ni Kobe to. Pwede niyang gawin kahit anong trip niya and from the get-go, sumubok siyang umatake. Inisip nga nito ni Jalen Rose na paiikutin pa nga nila yung bola pero ayun nga, hindi na nag-antay pa si Mamba. Sa mga oras na yan mga idol, wala nga si Pau Gasol pa sa Lakers, so itong post player nga nila ay una si Kwame Brown tapos itong sumusubok pumesa sa ilalim na si Chris Mim. Pumorma talaga sila dyan ng triangle kasi gano'n naman talaga ang opensa ni Coach Phil. And mamaya yung ganitong exact action ay mauulit lang talaga, iba nga lang ang role na nilalaro nila. Umangat si Kobe rito sa gitna at sa pagkuha nga rin niya ng bola ay itong paggalaw ni Devin George. Pwedeng mabilis ang handoff yan sabay mahihirapan na ang depensa kasi cleared out na dito sa kanan Pero high degree of difficulty pa rin ang pinili ni Kobe, praktisado niya yan for sure. Ito mga pinapakita natin mga idol early parts pa nga lang ng game na obviously ay hindi naman din alam nung lahat na sasabog pala ng 81 points tong si Bryant. Kobe Bryant is for you! Kaya ganyan lang sila. Normal na depensa. Easy switch si Rose kay Kobe. Kita mong itong isang defender ay hindi pa nga nag-help defense. Siguro tiwala silang kaya ni Jalen Rose to. Pero pinosehan nga lang hanggang sa maka-bank shot pa. Ito probably yung ISO Kobe play ng triangle offense si Coach Phil. Kita mo rito sa kaliwa yung triangle nga nila. So ay may entry pa si Odom naman sa kanan kay Kobe. Siksikan sila rito sa kaliwa sabay sinasabayan pa nga nila ng action. May mga screening and off-ball movement sila habang dumidiskarte nga si Kobe one-on-one sa kanyang tao. Pero kontra pa rin sa depensa ni Bosh ay nakascore ulit ang Mamba. Before pwede pa to mga idol and siguro sa mga local na mga paliga ng SK ay pwede pa rin naman yung ganyang pasabit para ma-foul yung kalaban. Ngayon kasi pag mga ganyan pwede nang i-cancel ng referee yung pagiging shooting foul niya. Yes, foul pa rin pero ginagawa nga nila normal foul lang at wala kang free throws unless na lang penalty na kayo syempre. Minsan nga hindi na nila tinatawagan at all. The thing din dito sa triangle offense kahit sino ay pwedeng tumira kung syempre kaya nga nila. Hindi pa naman 3-point shooting league ang NBA sa mga panahon na ito at mas tinutuon ng depensa ang kanilang atensyon sa loob. In which si Mim nga po ay pumapwesto. Kita mong nilalayon nga rin nila kahit mismo si Kobe para lang maiwasan ang pasa sa loob Naging prompt na rin yan para ipasa nga kay Bryant sa corner at ayun, catch and shoot. Heto yung sinasabi nga rin natin kanina na mauulit yung iba nilang role. Again, triangle pa rin naman to and may lumitaw na naman ngayon sa gitna pero hindi si Kobe yan, si Mim. And si Kobe naman din yung tumatakbo para sa handoff. Mabilisang play galing sa triangle offense. Pero lumayo rin naman ang Lakers doon. Ito simpleng ball screen lang. Medyo hindi nga rin po napaghandaan ng Raptors to kasi yung triangle yung binabantayan nila. So mula sa screen, sino yung tumatapat kay Kobe? Wala, 'di ba? At naka-sidestep pa siya diyan kay Bosh. Kita nyo yung depensa ng Raptors dito, nag-zone sila bigla dito sa second half. And ayun pa rin naman ang triangle nila sa kaliwa. Napamatch up tuloy si Bosh kay Kobe rito sa perimeter, hindi naman din papabor yung mga ganyang big man kung guard ang kalaban mo. Isang fake lang at naiwan na kagad pero mahirap pa rin tong tira niya. Dalawang big man pa rin yung sumasabay pero Kobe nga yan kayang-kaya. Tambak nga sila Kobe rito and wala na namang triangle dyan. Si Smash nga hindi alam kung saan siya pepwesto Sinolo na lang din ni Idol. For most of the game. Yeah. Well, they're giving him the ball to see if he can add to it. Yes, he does. 3 out of Kobe. Still 6.5 to play in the third. He pulls up for a 3. Yes! Pabbasag 2-3 zone din talaga tong 3 points mga idol. Si Rose naka-adjust dyan ng kaunti doon sa may hawak ng bola para syempre aalalay siya. Nag-react din siya doon sa fake pass kaya lumuwag ang depensa kay Kobe para masolo niya to ng malinis. Nasa zone na rin talaga si Kobe mga idol in terms of scoring kaya anong triangle, sinolo na lang din niya at napakainit niya sa quarter na ito.
Tignan nyo po itong coach ng Raptors dito. Nasa 47 points na si Kobe sa mga oras na yan at itong rim protector mo na si Bosh andyan sa labas. Wala ring help defense sa bumabantay kay Kobe at madali lang din siyang nakapasok. Yan ang isang sample ng bad defense talaga. Alam nyo nang mainit yung player, hindi pa kayo gumagawa ng paraan para pigilan to. Kita kay coach yung dismaya niya. Ang ganda ng set play ng Lakers dito para maka-easy 2 points si Bryant, isang back screen lang to actually mula kay Mim. Ang susi talaga dyan para mapigilan yan ay switch. Itong big man na tao ni Mim, si Bosh nga. Lilipat lang yan kay Kobe dapat. Pero hindi mo nga makikita ang gagawin ni Bosh yan. Ang ganda pa ng pasa ni Odom. Dito kita na natin na tinutuunan na talaga siya ng pansin, sinasaraduhan na siya sa kaliwa, pero one of the best footwork nga sa liga tong si Mamba, nakalusot at na-foul muli siya. Inoobserbahan niya rin talaga yung environment niya, kita niyang malalagay siya sa alanganan kung pipilitin niya yung kaliwa. Ganon din sa kanan. Pero nag-clear out na nga po si Devin George dito, so mas klaro ngayon kung saan siya dapat pupunta. Hirap talunin yung one dribble pull-up mga idol, hindi ka talaga makaka-recover kagad, tapos ang taas pa ng release ng kalaban mo. Makikita nyo yung pagbabago ng depensa rito, hina-hard show na siya para lang hindi makapasok. 57 points na po si Kobe sa lagay na ito, sabay ngayon pa lang nila yan ginaganyan, kung kailan lamang na yung kalaban. At in-split niya lang to, sinahod pa siya ni Bosh ng kaunti. 2006 to mga idol, pero yung ganitong play ginagamit pa rin natin hanggang ngayon, yung double stagger. Wala naman din nangyari doon na natili pa rin yung tao ni Kobe sa harapan niya, which makes this more impressive kasi grabe, harap-harapan to pero pinagmukha niyang madali. Dapat kung ganyang kainit na talaga, hindi mo na paghahawakin ng bola, and kung makakahawak man, dapat hindi ka na magiging passive na okay lang pumasok siya tapos saka ko na siya sasabayan. Si Kobe ang naging aggressor dito and nakakashoot siya ng mga tough shots. Katulad sa ganito, ibabaw pa lang tinatry mo nang hindi siya makapasok. Okay yan sa mga lagay na yan kasi nga on fire naman yung binabantayan mo. Pero even yung ganon nalulusutan pa rin ng Mamba, na foul na lang. And dito mo kumpleto ni Kobe yung 81 points niya, inatake na naman ng depensa at wala na talagang magawa yung mga to. Madali pa nga yan kasi single coverage lang. Saka na lang sila nag-help pag naiiwan na, foul tuloy ulit. Ang araw na ito mga idol, February 8, 2024 sa Amerika, ang araw din ng pag-unveil sa statue ng one and only Kobe Bryant. Kaya what better way para i-commemorate natin yung legacy niya kundi i-relive din tong 81-point game niya 18 years ago. Sa mga hindi po nakakaalam, si Kobe ang nag-inspire sa inyong lingkod na maging mahilig sa basketball. At yung legacy niya will remain forever. Kaya wag nating titigilan na sa kada shoot ng papel sa basurahan, alam niyo na yung sasabihin. Kobe! First drop. Get out.